Alam mo ba na kahit Kristiyano ka, kahit pa tinanggap mo si Jesus sa puso mo as your Lord and Savior, pero may grupo ng mga tao na hindi mo kayang mahalin at ayaw mo mahalin. Nagtatangi ka ng tao at wala kang pakialam sa kanila. Pwedeng 0 point ka sa eternal life. Now, hindi yan joke. Sinabi ni Jesus na sa Bible yan. Alam natin yung parable of the Good Samaritan. Pero kung titignan natin at pag-aaralan yung buong context niya, yun ang matututunan natin. Sa simula, sa Luke chapter 10 verse 25, ang sabi, merong Hudyo na lumapit kay Jesus. At ang concern niya ito. Ang sabi niya, Guro, paano ko magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Tandaan natin, paano ko magkakaroon ng buhay na walang hanggan? So, dinirect muna siya ni Jesus dun sa tinatawag na royal command, which is, love your neighbor as yourself. So, kaya, nagtanong pa itong lalaking ito. Ang sabi niya, Guro, sino ba yung aking neighbor? Now, ang comment ni St. Luke sa Gospel, ang sabi, he asked this to justify himself. So, obviously, na-detect ni Luke o ni Jesus na may issue tong lalaking to. He is a racist and a bigot. So, to answer the racist and a bigot, paano siya magkakaroon ng eternal life? Ang sagot ni Jesus, yung parable of the Good Samaritan. Now, ano ba itong mga Samaritano? Ito yung grupo ng mga tao na kinakainisan ng mga Hudyo noong 1st century AD. Kinakainisan sila hindi dahil may ginawa silang masama, kundi dahil iba yung kutis ng balat nila o yung kutis nila, iba yung kanilang religion, at marami pang iba sa kanila. Okay? And mainly also, itong mga taong ito, mga tisoy. Hindi kagaya ng mga Pinoy, mahilig tayo sa tisoy. Mga Hudyo, gusto nila, purong Hudyo ka. Okay? So, they hate these people. Okay? Basically, so kaya, ang sagot ngayon ni Jesus dun sa tanong, sino yung neighbor ko? So, itong mga Samaritano na dinidehumanize ng mga Hudyo and often dinidemonize, kinuwento ni Jesus in such a way, pininta niya in such a way na altruistic saint, malaanghel. Okay? So, para ituro sa atin na kung nagnanais tayo ng buhay na walang hanggan, kinakailangan walang pagkamuhi sa puso natin. At kinakailangan matutunan nating mahalin kahit sino. Hindi tayo mamimili ng kapwa. Si St. James mismo, ang sabi niya, kapag tayo nagtatangi ng tao, ang pananampalataya natin kay Jesus ay patay. At dito, makikita natin ang sagot ni Jesus sa tanong, paano tayo magkakaroon ng eternal life? Ang sagot niya, mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang kapwa mo. Period.